Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng mga otoridad ang mga resort villa na inuupahan ng mga boss ng Bamban Pogo at ilang kasosyo ni Mayor Alice Go. Pero bigo silang matagpuan ng target na puganteng Chino na posible umunong nakatunog sa raid base sa mga naiwang gamit. 19 na dayuhan at 2 Pinoy naman ang nadatnan. Kabilang ang isang dating pulis na nakita ng mga litrato ng torture victim sa kanyang cellphone. Nakatutok si Salima Refran. Sunod-sunod na pinasok bago maghating gabi kagabi ang 5 villa ng isang resort sa Clark, Pampanga. Kasama ng PNP SAF at CIDG sa raid ang DOJ Iyakat at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Partikular na sakop ng bitbit nilang search warrant ang mga inuupahang villa ng mga big boss ng Pogo sa Bamban Tarlac at mga business partner ni Bamban Mayor Alice Go. Bigong matagpuan ang target na Chinese fugitive na si Wang Jiang. Pero bukod tanging villa niya lang ang may sariling gwardya na may high-powered firearm pa. Hinahanap siya at iba pang nasa likod ng Bamban Pogo kung saan may illegal umanong aktibidad kabilang ang human trafficking at pang-i-scam. May mga tauhan din umano ng Pogo na tinotorture at meron din umanong prostitusyon. Yung iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Natagpuan naman sa isang villa ang ilang dokumentong nakapangalan kina Jiang Ruijin at Lin Baoying, mga incorporator ng Bamban Pogo na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa umano'y money laundering. All foreign nationals who are in the Philippines must have at their possession at all times their foreign passport and or their visas. 19 na dayuhan ang sinailalim sa welfare check at profiling ng Bureau of Immigration. 2 Pinoy naman ang kinustudiyan ng mga otoridad para sa investigasyon. Kabilang ang nagpakilalang driver na dating pulis pala na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG. Dahil sa mga kaduda-dudang larawan at video sa kanyang cellphone, inaalam kung konektado siya sa mga Pogo boss at kay Guo. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga like yung mga tinotorture and then pictures ng mga isang insidente ng pamamaril. Yung deklarasyon ng iba dito, nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Go. But of course, iimbestigahan pa talaga natin. Ay, hindi po. Wala po. Hindi po totoo yan. Hindi po mangyayari yan. Hindi ko po gagawin yan. Wala po akong idea sa mga ganun. Kasi yung boss nga po namin dito, pag pumunta rito once a year, twice a year, ganun. Hindi namin alam mga pangalan kasi binabansagan lang namin eh. May si Komang. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang mga compound habang patuloy na hinahalughog ang mga villa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. May mga nakuha umanong gamit sa pagtutorture sa ilang villa na ginawa umanong hideout ng mga Chinong may kaugnayan sa Pogo. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, mahigpit yung seguridad dito sa Fontana Resort kung nasaan yung mga villa na sinalakay ng mga otoridad kagabi. Hindi na nila inabutan yung hinahanap nilang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga Pogo Hub na nauna nang inoperate ng mga otoridad sa Bamban Tarlac pati na sa Porac, Pampanga. Pero nakakita sila ng mga ebidensyang makapagpapatunay na ito umano yung ginawang hideout ng mga taong may link sa illegal na Pogo. Sa pagpapatuloy ng paghahalughog sa mga villa ngayong araw, nakita ang ilang umano'y torture device. Kabilang dyan ang bat at iba't ibang pamalo. Hindi pa rin natutunton ang hinihinalang mastermind ng Pogo sa Porac at sa Bamban na si Wang Jiang.
Sa 19 na mga foreign national na naabutan sa mga villa, pinakawalan na ang 18. Ang isa naman ay nananatili sa kustodiya na ng mga otoridad. Sa suspetsya ng isa sa mga hinahanap o pinagsususpensyahan siyang isa sa mga hinahanap na boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Narito ang pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. May posibilidad na siya po ay associated doon sa Bamban Pogo sa Sunyuan. Maaring isa siya sa mga nakatakas ng mga middle level bosses or managers. Kapag na-validate po namin, ikakasuhan po namin siya ng immigration violation sapagkat hindi po niya naipakita yung kanyang mga dokumento. Pero kung improper naman po ang kanyang, kung proper naman po siya, he will be released also before the 36 hours ay lumipas. Pinauwi na rin ng 2 Pilipinong kasama sa inabutan ng mga otoridad, kasama ang isang dating pulis na miyembro ng Police Security and Protection Group o PSPG. Humarap ang pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC sa media kaninang hapon. Leased o nirerentahan lang daw ng Fontana Development Corporation ang lupa mula sa CDC, kaya wala raw control ng CDC sa pagpapatakbo ng resort. Pero matagal na raw silang nakakita ng mga paglabag. Pinadalhan na raw ng CDC ang Fontana ng formal na liham para hingin ang kanilang paliwanag sa nangyari. Ito raw ang magiging basehan ng sarili nilang investigasyon para malaman kung sususpendihin o ipasasara ang resort. Kahit kami naman, ayaw namin maging haven ng mga kriminal. That's why we are now, well, it's not only now, na gusto namin nakikipag-coordinate kami at nakikipagtulungan kami sa national agencies. Mel, patuloy namin kinukuha yung panig ng pamunuan ng Fontana Resort pero sa ngayon hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Samantala, mahigpit yung pagbabantay ng mga otoridad dito sa mga villa at magiging subject sa inventory yung lahat ng ebidensyang makukuha nila dito. Yan ang latest mula rito sa Clark, Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Arestado sa Jensan ang 3 lalaking nagpapakilala umunong konektado sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Iyan ay para makakubra ng milyong-milyong pisong payola. Nakatutok si June Veneracion. Isang linggo raw minanmanan ang galaw ng 3 sospek na ito dahil nag-iikot sila sa Mindanao at kinakausap ang mga illegal gambling operator doon para mangolekta ng umano'y protection money. Ginagamit umano nila ang pangalan ni PNP Chief Romel Francisco Barbil at CIDG Director Major General Leo Francisco. Inaresto sila sa General Santos City matapos makuhanan umano ng baril at granada. Ito yung manifestation na kami ay hindi nagpapagamit, wala kaming ginagawang ganyan. Kaya I want to tell the public na hinuhuli po talaga namin yung gumagamit sa mga pangalan namin. Sabi ng CIDG, naging kalakaran na kapag may mga bagong upo na opisyal ng PNP ay may nagsasamantala. Nasa 2.5 million pesos daw ang kinukolekta ng mga suspect mula sa mga illegal gambling operator. Yung isang suspect, sinabi na pamangking ko siya, related ako sa kanya. So yun yung mga isang modus nilang ginagamit. Iniimbestigahan ng CIDG kung gaano na katagal ang modus ng mga suspect at kung meron silang mga koneksyon sa loob mismo ng PNP. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Pag-usapan ang posibleng pag-turnover ng Japan ng ilang gamit tulad ng radar sa Pilipinas para ma-monitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa bansa. Nabanggit po yan sa pagbisita ng ilan nilang mambabatas sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Kinailangan pa ng detection technology ng Canada para masubaybayan ang pag-ikot ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Pilipinas, kabilang ang malapit sa El Nido, Palawan. Para magkaroon ng Pilipinas ng sariling kapasidad sa ganyan, posibleng mag-turnover ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas gaya ng radar. Kabilang yan sa tinalakay ng ilang mambabatas ng Japan na nakapulong dito sa bansa ng ating Defense at Foreign Secretaries at ng National Security Advisor. We reaffirmed
the significance of strengthening the cooperation between the Philippine Armed Force and the self-defense forces, including equipment collaboration. Kinunde na rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. While we are very concerned about China's behavior, we would like to commend the bravery of the Philippine Navy personnel involved in the provisioning. I would also like to extend my sympathy to the personnel affected by the incident. Dama raw ng Japan ang sinasabit ng Pilipinas, lalo't may bahagi rin ng kanilang anyang teritoryo ang inaangkin din ng China. The pain and agony that the Philippines is getting is what Japan has been receiving from China in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila ng VFA, ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. And the next month, the 8th of July, we will have the 2+2 meetings. And that time, and I hope the RAA will be ratified. 2+2 yan dahil mag-uusap ang Defense at Foreign Secretaries ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 8 at tatalakayin ang ilang defense at security issues. Ang Amerika, diniretso naman ng China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahalaan niya ang Amerika sa mga hakbang ng China sa Ayungin. Sabay giit na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sagot ng China, dapat umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pang-uudyok ng Pilipinas. Hinihintay naman namin ang komento nito kaugnay sa mga pahayag ng mga mambabatas ng Japan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naghahanda ang Justice Department sa pagbabalik kay dating Congressman Arnie Teves sa Pilipinas. Matapos katigan ng korte sa Timor-Leste ang extradition request nito. Pero ang giit ng kampo ni Teves, may panahon pa para umapila. Nakatutok si Salima Refran. Mapapabalik na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste at mapapaharap sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 9 na iba pa. Ayon yan sa Justice Department matapos katigan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. The certain issues that they raised were found to be baseless. That the accused is under our Constitution and under our statutes that we have a fair and impartial trial and that would be heard by a fair and impartial judge. Pero git ng kampo ni Teves, may 30 araw umano ang kanilang kampo para iapela pa ang desisyon. Ito pong appeal will act as a supersedious, meaning there is a stay of the execution of the extradition request while the appeal is still pending before the court. Hindi po ipapatupad pa yung extradition request habang hindi pa po tapos yung appellate process. Dagdag pa ng abogado ni Teves, may nakasalang pang political asylum request si Teves, bagay na kinontra ng Justice Department. If there is a political asylum application, notwithstanding any extradition request, a person cannot be extradited because it would render the application for political asylum moot and academic. This was denied. They filed a motion for reconsideration. This was denied as well. So to our minds as lawyers, that is the end of the rope on that particular aspect. Kaya sabi ng Justice Department, kahit nag-aapela ay maaari nang arestuhin anumang oras si Teves. Pinaghahandaan na nito ang pagbabalik bansa kay Teves. Because that person, subject of the extradition, is already an undocumented alien from the point of view of Timor-Leste officials. Why? Because the Philippines
had already canceled his passport. Ang biyuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo naiyak sa development na ito. It's an answered prayer po, ma'am. Talagang naiiyak ako, pero talagang yan yung prayer namin. Na managot talaga yung may sala. And one step to make that happen is to have him come home and face us, face court. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa ikatlong sunod na linggo, may inaasakan na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina, hanggang 60 sentimo sa kada litro ng diesel, at hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, patuloy na nakakaapekto sa supply ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Gayun din ang production restriction ng OPEC at inaasahang demand sa crudo sa third quarter ng taon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Going international na ang ilan sa ating Sparkle Stars for their Sparkle Tour. Pero bago yan, may pasilip muna sila sa kanilang performances. Makichika kay Lars Santiago. Nagpatikim agad ng musical number ang Sparkle Stars na kasama sa upcoming international tour sa iba't ibang bansa. Sabi ni GMA Network Incorporated, Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Sunod-sunod siya, una sa USA and then lilipad sila sa Canada and then meron ulit sa Japan. And we're looking forward to many more Sparkle tours this year and next year. Excited na ang Sparkle Stars sa kanilang pagtatanghal sa iba't ibang bansa. Sina Jillian Ward, Ken Chan, Ruru Madrid at Bianca Umali preparing na para magpasaya sa Japan. At siyempre, para sa konting R&R. Siguro bagong repertoire, and of course we have a new pair with us, which is Jillian and Ken, so we also look forward to performing with them. Yeah, we'll see kung ano magiging bago. Sobrang chill lang kami nito. Gusto namin yung mga coffee shops, ramen. Hindi kami masyadong ma-shopping eh. Parang gusto namin talaga kain. Japan! Yes, I'm so happy kasi sobrang gusto ko po sa Japan. So ang dami ko na naman bibili ng mga kuromi na gamit. Gusto talaga namin pumunta ni Jillian sa Tokyo kasi gusto namin mag-Disneyland, Universal, DCC, and of course, ma-meet yung mga global Pinoys natin. Pa-North America naman para mag-show sa California at sa Canada sina Alden Richards, Julian San Jose, Raver Cruz at Isko Moreno. Siyempre, kakanta tayo, sasayaw. At ito, kinokontrata ko pa si Betong na mapasama sa Canada para at least 3 kami nila bubay doon. So, we'll see. Pero enjoy yan for sure. Parang ang surreal lagi na parang kailan lang last time ginawa natin to Tito Lar, and then ngayon alis na naman kami and panibagong lugar. Nakaka-excite kasi ang daming projects ng Sparkle eh. And happy ako na napapabilang kami sa ganitong mga klase mga opportunities. First time ni Yorme na mapabilang sa performance tour na katulad nito. Kaya naman ibang excitement daw ang ibinibigay nito sa kanya. Una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa Sparkle and GMA7 Kapuso. Makasama ko yung mga big stars ng generation ng ngayon, no? Sila Alden, sila Ruru. I'm very excited na makasama ko mga kababayan natin sa abroad, lalo na particular dyan sa San Francisco at saka sa Anaheim. Abangan nyo yung Sparkle USA Tour. Nasa pagtitipon din sina GMA International First Vice President Joseph Francia at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.